Guys, welcome back to our channel. So para po sa mga nagnanais mag-take ng Civil Service Exam, meron pong schedule ng examination ngayong August 2024. So August 11. Registration will start on May 13 to June 13, 2024. At guys, ituturo po natin kung paano yung pag-fill up ng bagong application form for Civil Service Exam. So take note, Civil Service Exam has a new application form. So baka yung makita ninyo or ma-download ninyo ay yung lumang revision. So ito pong bago ay revised 2023 as you can see here. So ito po yung tingnan ninyo at saka yung pinakamalaking pagkakaiba po doon sa lumang revision ay separate na po yung form para sa professional level at sub-professional level. So yung take note na dapat ay siguraduhin niyo na tama yung form na inyong i-fill upan base sa kung ano yung klase ng exam yung inyong kukunin. So kung professional level, make sure na yung form ay professional level. So guys, para po yung pag-fill up po ng form ay para lamang po dun sa mga mag-walk-in at yung ibang region na wala sa OCSIAS website. Kasi yung mga mag-online appointment po sa OCSIAS website ay hindi na po kailangan mag-fill up manually ng form dahil system generated na po yung form ninyo, yung mga mag-online appointment sa OCSIAS. Bali, pagkatapos niyo po mag-book ng appointment sa OCSIAS website, yun na po ang inyong, meron na po kayong form na ipiprint at naka-fill up na po siya. So please watch our video how to online appointment in OCSIAS. So umpisahan na po natin yung pag-fill up manually for application form ng Civil Service Exam. So again, revision 2023. So dito, application number. So huwag fill upan yan dahil yan po ay para sa civil service personnel. Sila na po yung maglalagay dyan. Tapos ito, career service professional. First time to take the examination. So kung hindi pa nakapag-take before, so yeah, i-check itong yes. Tapos kung nakapag-take na before, itong no, yung i-check mo. Tapos, doon po sa mga nakapag-take na before, dapat isulat po dito yung last examination taken. So, kung halimbawa, nag-take ka noong March 3, so isulat mo dyan. Tapos, yung format dapat ay month, day, and year. So, dapat mauuna dito yung month. So, it means kung March ay dapat 03 dyan. So, again, this is only for kung nakapag-take ka na before. Kung wala pa, check no. Tapos, huwag nang fill upan dito. So next, to be filled out by applicant. So CSC Regional Office, so kung saan ka mag-apply ng exam. So take note, this is Regional Office. So kung Region 7 ka, isulat mo dyan yung kung saan region ka. Date of examination, so kung ngayong August yung a-applyan mo, so isulat mo dyan. Same pa rin yung format, dapat nauuna yung month, day, and year. So August 11, 2024. Place of examination. So, kung saan lugar ka mag-i-exam, yung testing center, kasi marami, for example, sa Region 7, so meron sa Danao, meron sa Bohol, so isulat mo dyan kung saan ka mag-i-exam. Tapos, ito, para na po to sa CSC processor only, so wag po itong fill upan. So guys, ito yung ID photo. Pwede nyo basahin sa likod, or sa second page ng application form kung ano yung mga requirements. So alam niyo na yan. Dapat alam niyo na yung passport size na ID picture. So punta lamang kayo ng shop at magpa-picture kayo doon. Sabihin po ninyo passport size po para sa Civil Service Exam. So alam na kagad nila dahil kailangan po kasi mayroong name tag and handwritten na name tag and signature. So alam na po yan ng Photoshop. Tapos dito na tayo. So, guys, do not apply if not qualified. Do not leave an item blank. If item is not applicable, indicate NA. So, dapat lahat ng hindi applicable sa'yo, sulatan mo nito NA, not applicable. So, personal information. So, last name. So, syempre, yung apelido mo, isulat mo dito. Given name. So, yung first name mo, yung pangalan. Extension name kung meron. Yung mga junior, senior, kung meron kanyan. Kung wala, pwede mong sulatan dyan NA. Dapat middle name dito. So, middle name, yung kumpleto, yung buo. Tapos dito, yung middle initial or MI. Tapos yung age mo, kung ilang taon ka na, date of birth,
Kung kailan ka ipinanganak, same pa rin yung format. Dapat nauuna yung, ito yung i-follow mo na format palagi. Dapat nauuna yung month, tapos date, tapos year. So, sex, syempre, kung male, i-check ito, female. Place of birth, so kung saan ka ipinanganak. Tapos citizenship, so Filipino. Tapos mother's name, mother's maiden name, full name. So, dapat ay yung full name, buong pangalan ng iyong ina pagkadalaga. So, hindi po pwede yung last name niya dapat, yung last name niya dapat dito ay yung apelyido niya sa pagkadalaga. Tapos, yung given name, yung pangalan niya. Tapos, yung middle name, yun yung apelyido bali ng kanyang ina or ng lula mo. Complete permanent mailing address. So, kung saan ka permanenteng nakatira, dyan mo isulat. Tapos, zip code. So, yung zip code, guys, napakasimple lang. I-search nyo lamang sa Google. So, for example, ito type nyo lang, i-open nyo lamang yung Google ninyo sa inyong mobile phone. Tapos, i-search nyo lamang, for example, Tagbilaran City, zip code. So, i-type nyo lang yan ganyan. Tapos, marami nang lalabas dyan. Mahanap nyo na kagad. So, ito, meron na kagad dito, 6300. So, ganyan lang pag-search ng zip code. Napakabilis. So, balik tayo. So, tapos civil status. So, single, kung single. Yung mga live-in status, dapat single yung check nyo dyan. I-check nyo lamang yung married kung talagang kasal kayo sa huwes, kung kasal kayo sa pastor, kung kasal kayo sa pare, so married. Kung live-in lang, single dapat. Tapos others. So, meron dito guys, other data. So, para po dun sa mga babaeng buntes, dapat i-check nyo po itong pregnant at yung mga senior citizen din po na magte-take. So, i-check din po itong senior citizen na checkbox. So, if PWD, please specify. So, sa PWD, wala ito sa last na form. So, napaka-swerte ngayon ng napakaganda ng bagong form ngayon dahil talagang meron ka nang pwedeng i-check dito. For example, yung mga buntis, ayan. Tapos, ayan, so sa mga person with disabilities, kung visually impaired, so piliin dyan kung ano. So kung others ay isulat po dito yung buong disabilities mo po. Tapos mobile number, so required hindi pwedeng NA dito. Dapat lagyan talaga yan ng mobile number. Telephone number, so kung meron lamang, kung wala, lagyan ng NA. So email address, so required din itong email address. Dapat tama at active yung email address na isusulat nyo dyan. Hindi po pwede yung email address na hindi nyo na ma-open. Diyan po sila magsisend ng notifications regarding your application at diyan din po sila magsisend ng email later for the result of the exam. So, highest educational attainment. So, level of education. So, i-check dito kung alin ka dyan. So, high school or senior high school. So, technical or vocational, college, postgraduate, others. Completion, so ayan, meron ditong i-check. Mas simple na itong bagong form ngayon dahil dati medyo maraming nalilito. Especially for the educational attainment. So ngayon, mas simple na siya. O, kung halimbawa, high school ka, i-check mo itong high school. Tapos, meron na ditong options kung not graduate or ongoing. So, yung, ano yung ibig sabihin ng ongoing? Ongoing, ibig sabihin, nasa high school ka pa. Yung not graduate, ibig sabihin, hindi ka nakapagtapos ng high school at nakahinto ka na sa pag-aaral. So, kung graduate ng high school, is check dyan, high school graduate. I-check itong graduated. So, take note dito meron blank dito. If not graduated or ongoing, dapat isulat dito kung anong level ka na. So, kung high school, for example, third year, ano na ba yung senior high school? Hindi ko na alam yung mga level ngayon. So, I think grade 8, for example, ayan. Grade 8, kung anong level ka na ngayon, dyan dapat isulat mo dito. Tapos, kung graduate ka naman, dapat meron dito date kung kailan ka nag-graduate ng high school. Same din kung college graduate ka, isulat mo din dyan kung anong year ka nag-graduate ng college. So, honors received, kung ano yung natanggap mo na honors, kung meron, kung wala, sulatan ng NA. So, take note, dapat merong NA lahat ng hindi applicable sa'yo. So, complete title, of course, so, except for high school or senior high school. So, for college graduate or for vocational, isulat mo dyan kung ano yung course mo. So, kompleto dapat, bawal yung abbreviation kapag nag-fill up ng CSC form. Tapos major, so halimbawa you are Bachelor of Science in Business Administration. Tapos major in what? Major in marketing, major in banking and finance. So, isulat mo dyan. Name and address of school attended. So, ito yung pangalan ng school na pinag-aaralan mo.
So, inclusive years. Anong ibig sabihin ng inclusive years? From to. So, halimbawa, high school graduate ka. So, anong year? For example, 2016 from 2016 to 2020. Ganyan. So, from to. So, years. Tapos, information on government examinations, past or civil service eligibility. So, ito wala din to sa lumang form. So, title of examination passed or title of eligibility granted. So, kung meron ka na naipasa, halimbawa, you are already a fire officer exam passer. So, isulat mo dyan yung FOE exam or fire officer examination. Tapos, rating obtained, yung rating na nakuha mo. So, date of examination or kung pwede rin na date kung kailan yung result ng exam or kung yung date sa iyong certificate of eligibility. Tapos, place of examination, kung lugar kung saan ka nag-exam ng iyong fire officer. So, kung wala, lagyan dito ng NA. So, present employment. So, dapat piliin din kung government ka ngayon, kung private ka ngayon nagtatrabaho. So, kung yung mga walang trabaho, dapat lagyan dito ng NA. So, kung mayroong mga trabaho, isulat lahat dito, agency or office, tapos yung address, position or job title. So, number of years in present job. Tapos, status of appointment or employment. So, sa mga nag-work dyan, alam niyo na dapat yan status of appointment or employment. So, ibig sabihin yan, either job, contractual, job order, yung mga ganon, regular employee, yun yung mga status of employment. Do not fill out the shaded portion. Take note of this, guys. Ito lahat ng shaded portion, huwag yan i-fill up. Dahil that is for CSC processor only. So, para sa kanila yan. So, pati ito, this is shaded portion, hindi mo yan dapat i-fill upan. Itong application number din, sila na po yan. Ito, to be filled out by applicant. So, dapat pinifill upan mo lahat ito dito para sa'yo to. So, yung applicant's name. So, take note, the format here is not the same nung nasa itaas. So, dapat dito nauuna yung first name mo, tapos middle initial, tapos apelyido dito, tapos junior, senior kung meron. So, meron din dito yung sex, so male, female, date of birth, same format, month, day, year. Tapos, signature, huwag kalimutan, pirmahan to dito. So, ayan, dito meron din dapat isang ID photo. So, yung sa requirements guys, apat na, 4 pieces passport size dapat. So, sa form pa lang, 2 na yung dapat ilagay. So, ito, pwede basahin itong declaration. Tapos, bago nyo permahan dito, dapat merong perma. Signature over printed name. Wait guys, meron palang note dito. Palagi natin itong nakakalimutan. So, itong part na pala dito, so, wag itong fill upan. Wag lagyan ng signature, wag lagyan ng printed name, wag lagyan ng date. Tapos, wag lagyan ng right thumb mark dahil ito ay gagawin doon sa office ng Civil Service Commission on the day of filing. So, doon na po yan. So, page 2 na ata tayo. So, ayan, pwede nyo basahin lahat ng nasa form, admission requirements, application requirements, lahat ng yan. So, yun lang po yung tungkol sa pag-fill up ng application form. Tapos, dito mga reminders, basahin nyo lahat. Nandiyan lahat ng yan. Yung pagbabasa lang talaga yung kulang. So, by the way, paano ba yung, so ngayon, next na question, paano yung pag-print, kung gusto mong mag-print in advance, saan makikita, saan madadownload. So, hindi ko alam kung nandyan, kung available na to sa Civil Service Commission website. So, i-check muna natin. Please check our FB page. Meron tayong link nito sa Google. CSP. Sa ating Facebook page na Civil Service Review by Janice Darcy, meron po tayong Google link ng form. Tapos ilalagay din natin sa description link sa ibaba nito ng video na to kung nasa YouTube kayo. Kung wala kayo sa YouTube, ilalagay ko sa comment section sa Facebook kasi i-upload ko rin to sa Facebook page po natin. So, tingnan natin kung nandito na yan sa CSC website. So guys, available na nga siya sa CSC website. Kung hindi niyo mahanap yung link natin ng application form, i-type nyo lamang, hanapin nyo ito, Civil Service Commission, the official website. Kapag nandyan na kayo sa CSC website, i-click nyo itong downloads.
Tapos, hanapin nyo sa SC Forms. Click nyo itong examination. Tapos, Civil Service Exam Application Forms. So, meron na yung professional at sub-professional. So, click download kung alin dyan yung gagamitin ninyo. At, yun na, pwede nyo lang i-print at magkakaroon na kayo ng application form. So, again, ilalagay ko rin yung Google link sa description title ng video na to at sa comment section kung nasa Facebook kayo nanonood nitong video natin. So, back to form. So, paano yung pag-print? So, yung pag-print po ng examination form ay in legal size bond paper po, tapos back-to-back dapat. Ayan. Pero guys, anyway, sa mga hindi applicable, kung talagang hindi available sa inyo yung pag-print, kung medyo kulang kayo sa oras, busy kayo, so pwede namang humingi ng application form doon sa office pagdating nyo. Kaya lang, kung medyo nagmamadali kayo sa inyong pag-apply, pag-file, so mas mabuting mag-fill up in advance sa bahay at para masiguro na rin na tama lahat ng details na ilalagay mo. So that's all for this video. Again, always make sure na tama yung form na pinifill upan mo. So professional and sub-professional ay magkaiba na po. So thank you for watching this video. Good luck, and please don't forget to click the subscribe button here in our YouTube channel and follow button in our Facebook page. So in our Facebook page, please check, sobrang dami nating tutorials doon regarding civil service exam, especially for the numerical reasoning. So please follow us for more real videos for numerical reasoning.